Okay mga kapatid, samahan nyo na naman po ako. Tayo'y maghahalukay na naman po. Halukay ube. Mga taong may mga pinupunto, may mga taong mga binabalita pero ayaw ibalita ng mga bayarang media o ayaw man lang nilang pag-usapan. Okay, ito, nagustuhan ko lang to si Kuya. Browse lang ako ng browse kay Jonathan Ornasa. Ang ganda ho ng kanyang pinupunto. I-play ho natin nito. Yan. Here we go. Napapansin nyo ba? Sabi ng 18 ex-Marines, si Tito Sotto daw ay nakatanggap ng mali-malitang pera. Siyempre, si Tito Sotto itatanggi niya na nakatanggap siya. Kunwari ako, bilang Senate President, ipatatawag ko yung nag-aakusa sa akin. Siyempre, pinaparatangan nyo ako nakatanggap ng mali-malitang pera, hindi naman totoo. Ipatatawag ko kayo sa Senado. Ang tanong, bakit hindi niya pinapatawag? Natural lang sa isang tao na pag pinaratangan ng walang katotohanan ay magre-react, magkakaso, paiimbestigahan. Kabaliktaran si Tito Sotto. Kabaliktaran. Ang totoo niyan, ayaw niyang paimbestigahan kasi totoo na nakatanggap siya ng mali-malitang pera. Outsu. Totoo yan. Hindi lang kasi makaporma yung 18 ex-Marines dahil nga nasa pwesto. Ang lahat ng nakabanggit o lahat ng So ito ayon sa pagkakaintindi natin. Lahat kasi ng nabanggit mga taga-kabila. Yun yung mga kumakalaban po sa Duterte. Pansin nyo? So dahil nga mga nabanggit sila at nasa kanila yung kapangyarihan, gigisahin ba naman nila yung katawan nila sa sarili nilang mantika? Kaya base lang din sa aking opinion, hindi nila ipapatawag. Guilty ka eh. Halimbawa lang guilty ako. Tapos may kumakanta dun, ako ang Senate President. Aba, ayoko to ipatawag. Malamang baka marami pa tong ebidensya. Durog ako. Diba? Ngayon, kung ikaw naman ay walang kasalanan, halimbawa wala kang kasalanan, ipapatawag mo yun kasi sinisiraan ng iyong pagkatao. Di ba? Nagtatrabaho ka ng maayos, malinis ka. Ipapatawag mo yon para makita ng taong bayan na yung taong yon nagsisinungaling. Hindi pwedeng wag na natin pag-aksayahan ng panahon yan. Kitang-kita po mga sir, ang daming ebidensya. Ang lilinaw ng ebidensya. Base nga sa aking palagay, malamang meron pang mga ebidensyang nakatago doon na kapag ka nandoon na sila sa loob ng hearing, doon pa lang nila isasambulat. Kaya itong mga pinaparatangan, nagwo-worry din sila. Aba, delikado to. Baka marami pang ikanta to at marami pang pumunta. Kaya wag na lang. Sa akin palagay lang yun kasi alam mo sa sarili mo na may kasalanan kay ganito rin yun, parang sa hair follicle test. Ayaw mo magpa-test, sinasabi ng iyong mga tuta, nagpa-test ka naman na, pero matagal na panahon na yun. Ngayon ka magpa-test, magpa-hair follicle test ka. Ayaw mo. Bakit? Kasi nga, guilty ka. Sample lang yun, gigisahin mo nga, ulitin ko, gigisahin mo ba yung sarili mong katawan doon sa sarili mong mantika? Hindi na, Hindi na ako magpapatest kasi alam ko sa sarili ko na talagang gumagamit ako. Ganon din sa pagnanakaw, Kung ikaw nagnanakaw, tapos pinaparatangan ka, may nakakita, may titistigo, gagawa ka ng paraan para lang makalusot. Diba? Kaya ang ganda ng pinupunto nito ni Kuya. banggit sa listahan. At lahat magkakaalyado pa. Oo. Kaya kahit totoo ang sinasabi ng 18 ex-Marines, mahihirapan talagang makasuhan ang mga aswang, Kasi nasa kanila yung kapangyarihan. mga demonyo, mga kawatan. Kaya ang pag-asa lang natin para mapanagot yung mga demonyo na yan ay maibalik ang Duterte sa Malacanang. Sama-sama po tayo. Ibalik po natin ang mga Duterte sa Malacanang. Tama. At ibalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Dahil naniniwala ako sa sinabi ni Inday Sara, hindi pwedeng walang managot. Yun, di ba? Ang ganda ng sinabi niya. Hindi pwedeng walang managot. Anong pagkakaiba nila ng presidente?
Bago magpasko, may mga marami ng makukulong. Hinanda na namin. Sino yung nakulong? Yung pinakamatindi lang na nakulong na may pangalan, di ba si Bong Revilla? Hindi nga natin inaasahan na si Bong Revilla ikukulong. Ni. Ako, malayo sa isipan ko na madamay si Bong Revilla. Para sa akin lang wala akong linaw dyan. Kung talagang may kasalanan yan, bahala siya sa buhay niya. Pero hindi yan ang pinupunto at tinuturo ng 18 Marines. Hindi rin yan ang itinuturo ng mga iba pa. Isipin nyo, ang basihan ko na lang si Madam Amy. Ang dami ng paratang niyan. Si Ma'am Guanzon, ang dami na ring paratang niyan. Yeah, pero hindi nila mabangga. Yung marami pang iba, mga malalaking tao, hindi nila mabangga. Pero pag yung mga vlogger, gaya ni Sir Jack, yung naglabas siya ng medical, di ba? Sabi, fake news daw, sabi ng mga taga-kabila. Buti pa yun, inasikaso nila. No? Parang nagreklamo sa NBI or kakasuhan siya kapag kailangan magsabi siya ng kung ano-ano, no? Nagsorry na lang si Sir Jack, gumamit na lang siya ng utak. Na sorry, ganun. Pero naiintindihan naman natin yun. Pero, yun nga ang laki ng sinabi ni Madam Amy na yung kapatid niya, addict, pero hindi niya mademanda. Yeah? Kaya ikaw, nag-iisip ka, mahal na mahal mo pa rin yung BBM mo. Bahala ka sa buhay mo. Basta kami dito, gusto namin ng pagbabago sa Pilipinas. Gusto namin maituloy yung ginawa ng aming Tatay Digong. Ayaw na namin ng mga pagnanakaw. May pag-asa pa ang Pilipinas. Lumalaban kami hindi para sa mga maka-BBM. Lumalaban kami para sa katotohanan. Di ba? Okay, ano pa bang next natin? Ito pa mga kapatid, no? Silip pa tayo sa isa niyang video. Here we go. Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na po doon sa mga Solid Duterte supporters. Security Yung guard mga kalaban ni Inday Sara, pilit siyang pinababagsak. Pilit siyang ini-impeach. Para sa darating na 2028 presidential election, hindi siya makatakbo. Yun ang pagkakamali nila. Nakafocus lang sila sa isang tao. Paano naman sa mga to? O diba, ang sakit sa mata. Hindi lang po si Inday Sara ang pwedeng tumakbo bilang presidente na Duterte. Dalawa pa po ang kapatid niya na sigurado masasakit ang ulo nyo pag yung dalawang yon ang naging presidente. Diba? Focus pa more, mga kupal. Hindi kasi nila iniisip yun. Sa bagay, konti lang kasi ang meron sila sa kanilang kokote. Di ba? Hindi naman madami. Andyan si Marcoleta, andyan si Bongo, andyan si Bato. Basta lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte. Sabi niya nga ni BP Sara, di ba? Pag na-impeach ako, yung itataas ko ng kamay, halimbawa lang no, si Marcoleta o kaya kapatid niya, yung itataas niya na kamay, yun ang gusto niyang maging presidente. Magtitiwala ang taong bayan. Kasi BP Sara, malakas ang impluwensya. Kita nyo naman nung nangyari nung midterm election, ito lang. Diba? Sino ba to? Si Camille Villar nakapasok pa. Si Madam Amy nakapasok. Kahit alam ng sira na yung mga Marcos, nakapasok pa rin. Diba? Paano kung hindi pa sira ang Marcos? Baka mas mataas pa ang nakuha ni Madam Amy. Pero, di ba, dahil kay BP Sara, malakas. Kahit si Bongbong Marcos, hindi naman mananalo yun, kundi dahil kay BP Sara. Real talk yun, totoo yun. Binabaliktad lang nila. Kaya ito sa tingin ko, kung sino man ang itataas ni BP Sara, gaganon niya yung kamay, o ituturo niya na ito ang iboto ninyo, ire-recommend niyo, malamang yun din ang mananalo. Kaya, kabobohan na nakapokus sila kay BP Sara. Okay lang yan, maganda yan. Ganyan naman sila katanga. Wala tayong okay lang yan, no? At ito pa ang pinakamatindi. Pag dumating yung time na maging presidente ang ibang Duterte, hindi nila naiisip na magiging dilema
sa kanila yon. No? Magiging madilim ang mangyayari sa kanila. Halimbawa, si Sir Baste o si Pulong ang maging presidente. No? Siyempre, aasikasuhin na yung ano niyan eh. Yung mga pananagutin na lahat yan, no? Marami ng pananagutin. Ay di okay na, dire-diretso na. Ngayon, sa tingin ko, no, yung impeachment ni BP Sara, ipapabaliwala yun. Wow, saya. Ipapabaliwala yun ng magiging presidente na kaalyado ng Duterte. Kasi kaya lang ito na impeach si BP Sara, ihihiring yan. Kaya na impeach ito dahil sa kagagawan ng mga taong gusto lang ng posisyon, etc., etc. Babawiin ngayon yung impeachment kay BP Sara. At pag nabawi yon, posibleng tumakbong bilang presidente ulit si BP Sara. Aray. Ganun lang, iikot at iikot yan. Kaya, magiging mas masahol yung mangyayari, yung revenge po ng mga Duterte. Kami kampante. Ako, nakikita ko. Sabi nga ni BP Sara, kahit na dumating yung time na api-apihin ako at matanggal ako, matalo man ako, ganyan. Ayon sa pagkakaintindi ko, hindi siya luluhod doon sa mga magnanakaw. Tama naman, di ba mga kapatid? Kaya ganda na sinasabi ko ni Kuya eh. Shoutout Kuya Jonathan Ornasa, no? Napakaganda ho ng inyong pinupunto. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Wala na po tayong oras. Contribute nyo po. Mag-subscribe po kayo dito sa ating channel, ano, para po magtuloy-tuloy po tayo kasi yung aking channel. Mag-like na po kayo, no? Pindot lang ho ng like. Kung mapapansin nyo, napakalaki ng subscriber natin pero mukhang hindi ko nakakalabit yung mga ibang subscriber ko. Dala nang nagpalit ho kasi ako ng pangalan. Tulungan nyo po ako mga kapatid, makikisuyo lang ako. Maraming salamat sa inyong panonood. And break it down. Oh my God, we're back again.